Lumabas na di umano ang arrest warrant laban kay ex-President Duterte, ayon yan kay Usek Claire Castro. Bandang alas 10 ng umaga ngayong Sabado ika-8 ng Marso, nang umalis ng bansa si impeached Vice President Sara Duterte patungong Hong Kong, lula ng Philippine Airlines Flight PR318 mula sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 1, ayon sa mapagkakatiwalaang source. Ang parehong source ang nagkumpirma sa pag-alis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, bandang alas 9 ng gabi ng ika-6 ng Marso, patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight PR2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo 42 minuto pasado alas 8 ng umaga noong Biyernes ika-7 ng Marso. Napaulat ang magkasunod na pagbiyahe ng mag-ama papuntang Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon ng umano'y paglalabas ng International Criminal Court, ICC, ng arrest warrant laban sa dating president. Ang Hong Kong ay isang administrative region ng People's Republic of China na sinuportahan ni Digong noong siya ay nakaupo pa sa Malacanang. Si Digong ay nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa pagpatay umano sa libo-libong katao, kabilang ang drug personalities, sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat na kasama rin sa iniimbestigahan ng ICC si VP Sara matapos ituro ng dating pulis at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Lascanes sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad, kabilang ang akusasyong ito sa Articles of Impeachment na inihain ng Kamara laban kay VP Sara, na nakatakdang litisan ng Senado sa Hulyo ngayong taon. Yes sir, tumakas daw papuntang Hong Kong dahil sa mga warrant ng ICC ang dating presidente. Ayan ang tunay na fake news. Dito kami sa Hong Kong actually ngayon, kasama si PRRD, kasi bukas, 9 March, merong pasasalamat ang mga OFWs para sa kanya. Kaya andito siya. Ang pasasalamat at magpapasalamat din siya sa suporta at pagmamahal ng mga kababayan niya na nandito sa Hong Kong.